May bagong stablecoin na inilaunch po sa XRP Ledger at hindi po basta-basta itong stablecoin dahil ito po ay nakapeg or nakadikit sa Singapore dollar. Ang pangalan nito ay XSGD. Ang project na ito ay suportado ng dalawang higanting bangko kung saan ay ang DBS Bank at saka Standard Chartered. Isa itong malaking hakbang hindi lang para sa mga taga Singapore kundi pati na rin sa mga crypto traders at investors sa buong Southeast Asia, kabilang na tayo dyan bilang mga Pinoy. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, source po ng ating balita rito ay ang The Crypto Basic. At ayan, simulan po natin sa kung ano po ang XSGD at paano po ito naiiba sa mga ibang stable coins. Yan, ang XSGD ay isang stablecoin na nakapeg or nakabase po sa halaga ng Singapore dollar. Ibig sabihin, bawat isang XSGD ay katumbas po ng 1 Singapore dollar. Pero ang pinaka-unique dito, sinisigurado ng Straits X na ito ay fully back or 1:1 ng meron po siyang 1:1 na cash reserves sa loob ng DBS Bank at saka Standard Chartered. Hindi tulad ng ibang stable coins na may kontrobersiya sa kanilang backing. Yan, si XSGD ay regulated po siya at lisensyado ng Monetary Authority of Singapore. Kaya kung usapang transparency at seguridad ng pera, mataas po ang tiwala ng mga tao sa stable coin na ito. Ngayon is bakit sa XRP Ledger ito inilaunch? Ang XRP Ledger or XRPL ay kilala po kasi sa bilis at mura nitong transaction fees. Kaya naman, strategic ang desisyon ng Straits X na i-launch ang XSGD sa XRPL. Ayon mismo sa Ripple, layunin nitong bigyan ng access ang mga retail user, developer at saka mga institution sa isang regulated na stablecoin na kayang gamitin sa cross-border payments, programmable financial flows at saka on-chain settlements. Kumbaga gusto po nilang gawing madali at mabilis ang pagpapadala ng pera mula sa isang bansa patungo sa iba gamit ang XSGD sa XRP Ledger bilang tulay or bridge. Ngayon is ano po ang connection ng Ripple at ang Straits X? Ayan. Ang partnership po ng Ripple at saka Straits X ay isang strategic alliance na may layuning i-expand ang paggamit ng stablecoins sa rehiyon ng Asia. Sa ngayon, unang phase pa lang ang inilabas nila, pero sa June 2025, planong palawakin ito para sa institutional use. Sa second phase, possible nang gamitin ang XSGD para sa merchant payments, programmable payouts at mga integration na ready sa mga compliance requirements. Sa madaling salita, mas magiging flexible at saka regulated ang mga payment systems sa tulong ng blockchain technology. Ngayon, ang sunod na tanong natin dito is saan po available ang XSGD? Ang XSGD ay hindi na bago sa crypto space. Simula pa noong taong 2020, ini-issue na po ito ng Straits X sa iba't ibang blockchains gaya po ng Ethereum, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Silka at saka Hedera. At ngayon ay nadagdag na po siya sa XRP Ledger bilang pang-pitong blockchain kung saan pwedeng gamitin itong si XSGD. May kabuong supply ang XSGD na 83.61 million tokens. Pero 13.62 million pa lang ang umiikot sa market. Ang kanyang market cap ay nasa $10.51 million base po sa pinakahuling report kahit bumaba ito ng kaunti sa loob ng 24 oras. Ngayon is ano naman ang sinasabi ng Ripple tungkol dito? Ayon po kay Fiona Moray, ang APAC Managing Director ng Ripple, malaking bagay daw ang pag-launch ng XSGD sa XRP Ledger. Pinapakita nito kung gaano kahalaga ang mga stablecoins sa global payments. Ibinahagi rin niya ang excitement sa partnership nila sa Straits X dahil maraming developers at saka institutions ang gustong gumawa ng financial application on-chain.
makikita natin na seryoso si Ripple sa pagbibigay po ng mas maayos na infrastruktura or infrastructure para sa mga stablecoin. Hindi lang po ang XSGD ang pinapasok nila. Noong nakaraang taon, inilabas rin nila ang Ripple USD or RLUSD na nakapeg na rin sa US dollar at pati Euro backed stablecoin sa tulong po ng SocGen Forge. Yan ang SocGen Forge. Ngayon ay bakit po ito mahalaga para sa Southeast Asia? Ayan. Dito po sa atin yan. Ayon sa press release ay inaasahang aabot po sa $4 trillion ang halaga ng cross-border commerce sa Asia pagdating po ng taong 2030. Ibig sabihin ay lalaki po ang demand para sa mga stablecoin tulad ni XSGD. Kasi kung gusto mong magpadala ng pera mula Pilipinas papuntang Singapore, Thailand o Japan, hindi mo na kailangang dumaan sa bangko na may mabagal na proseso at saka mahal na fees. Mas mabilis at saka mas mura ito gamit ang mga blockchain na gaya po ng XRP Ledger. Kaya ang paglabas po ng XSGD sa XRPL ay parang simula ng next generation ng payments sa Asia or dito po sa atin sa Asia. Ngayon ay ano po ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, lalong-lalo na sa may interest kay XRP. Yan. Una sa lahat ay magandang balita po ito para sa mga Pinoy na nagninegosyo or nagtatrabaho abroad. Kung dati ay kailangan pang dumaan sa mga remittance services na may mataas na fees, ngayon ay possible nang gumamit ng blockchain para magpadala ng pera gamit po ang stablecoins tulad ng XSGD. Pangalawa, para po sa mga crypto traders, isa na namang use case driven stablecoin ang pwedeng idagdag sa ating portfolio. Dahil back ito ng dalawang kilalang bangko at saka regulated sa Singapore, mas mataas ang tiwala dito kumpara sa ibang lesser known stablecoins. At ang pangatlo ay mas lumalawak pa ang ecosystem ng XRP Ledger. Kung gumagamit ko po ng XRP or may holdings ka nito, magandang bantayan po ang development na ito dahil pinapalawak po nito ang gamit ni XRP bilang payment infrastructure. Bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, ito po ay isa sa mga pinaka-promising na developments ngayong taong 2025. Hindi lamang po ito hype, may malinaw na use case, may malinaw na backing at may malinaw na integration sa isang mabilis at scalable blockchain gaya po ni XRP Ledger. Nagpapakita ito na unti-unti nang binubuo ang future ng digital finance dito sa Asia at hindi imposible na maging bahagi tayo nito bilang mga Pinoy crypto user. Ang importante, maging maalam po tayo sa mga ganitong galaw sa industriya. Aralin natin ang mga project tulad po ng XSGD. Tingnan natin ang kanilang transparency, ang kanilang backing at ang kanilang mga partners tulad ni Ripple. Dahil sa huli, hindi lang ito tungkol sa kita, kundi tungkol po sa kung paano natin magagamit ang technology ng blockchain para mapabuti ang ating buhay, lalo na sa aspeto ng padala, negosyo at pang-araw-araw na financial transactions. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.